ng bata, 'di ba? So pag lalaki naman, you have to make sure na hindi ka naka-shorts, 'di ba? Baka mamaya yolong-yolo ka diyan, 'di ba? Tapos naka yung shorts ka, ang malupit lalaki ka pero mas pek-pek short pa yung short mo, 'di ba? Tapos naka-tsinelas ka, 'di ba? So as much as possible, i-upgrade natin, i-build up natin yung sarili natin. Hindi man agad sa income, kasi wala ka pang resulta, di ba? You're building up yourself in terms of your personal appearance, di ba? Kasi alam natin na lalo na sa Pilipinas ka. Nasang bansa ka? Nasang bansa ka? Anong yes? Di ba? Nasang bansa kayo? Whether we like it or not, it is a psychological test, no? Kami, nagko-conduct kami ng test, alam niyo ba? Yung sa mga test namin nung college ako, nag-dress up kami ng pulube, lumalapit kami sa tao, nilalayuan kami. Humingi kami ng pera. Test namin yun experiment namin sa isang subject namin. Tapos, nag-dress up kami ng yung maayos, ganyan, na medyo ganda-gandara ka. Tapos same script lang yun. Yung nakapulubi kami, magpe-pretend kami na kailangan lang po namin ng pangkain. Pag ganyan, ay, ganyan, baho mo. Diba? Tapos nung nakaayos kami, syempre, maayos kasi mo, Kuya, nalaglag lang yung wallet ko, gutom na talaga ako, pasensya na, hindi ko naman ginagawa to, pwede bang pahingin man ako, 50 lang, ganyan. Tara, saan mo ba gusto? McDo, Jollibee? Diba? Naranasan namin yun Why? Because whether we like it or not, you are, nasang bansa ka? Pilipinas, madami judgmental Diba? Sorry sa term. Pilipino tayo, nasa Pilipinas tayo, mahal natin ang Pilipinas, pero usually ganun talaga. Your appearance matters. Diba? Kahit ayaw mo, yun talaga Diba? Lalo na nasa sales industry ka, nasa health, beauty, and wellness, you have to show off that beauty. Diba? So, kailangan maayos ka. And of course, with the hygiene. Ang pogi-pogi mo, ganda-ganda mo, nung nagsalita ka, napolusyon yung hangin. Diba? So, kailangan maayos, diba? So, you have to make sure na hindi ka lang okay with the appearance, even with your hygiene, kasi it also reflects you. Kung gaano ka karesponsable sa sarili mo, na naglilinis ka, from time to time, nagtutoothbrush ka, even actually nasa office kayo, ako actually sa leaders ko pinagbabaon ko pa yan, tanong nyo sila, pinagbabaon ko pa yan ng toothpaste at toothbrush sa bag nila. So, lagi kami may mga, yung alam niyo pa mga travel kit na na toothbrush. From time to time, bakit? Kasi lagi tayong nagtutok usually, syempre, yun na nga yung weapon natin bibig. Huwag mo naman literal na ginagawa mong bomba. Diba? Talaga may lumalabas. Diba? So, kailangan maayos ang hygiene. Diba? And of course, you have to build up yourself with protecting your surroundings. Diba? Kasi it's very important kung sino yung sinasamahan mo, kung sino yung pinapakinggan mo, kung sino yung laging nandyan sa tabi mo, more or less yun yung nagiging mindset mo at yun yung nagiging ikaw. Diba? Kaya, huwag kang makulitan at huwag kang mainis pag lagi kang pinapa-attend ng GA at NDO. Diba? Pag pinipilit ka na mag-office, huwag kang mainis. Ano ba yan? GA ng GA. Diba? Ano ba yan? NDO na NDO. Office na naman. Lagi akong hinahanap para kung may krimen na ginawa. Lagi akong hinahanap. Lagi akong pinag-office. Diba? You have to be grateful with your uplines pag nire-remind ka na mag-training. You have to be grateful with your uplines kapag pinapadaan ka ng office kasi they are slowly building up you para mas maging better na ikaw, di ba? Kaya dapat sabihin mo sa upline mo, kung sino man yung nagsabi sa'yo ng schedule na to o nagpa-attend sa'yo, mag-thank you ka sa upline mo. Di ba? Sabi mo, thank you upline. Di ba? Mag-thank you ka. So imaginein mo, pwede namang hindi kanya kulitin, pwede namang hindi kanya sabihan, pero lagi kanyang kinukulit kasi gusto niya para sa'yo yan. Di ba? And of course, kailangan natin ng positive aura. Di ba? Patingin nga po ng mga smile. Yeah. Kakatakot. Hindi, di ba? So, kailangan maganda lagi yung smile. Because as we all know, sabi ko nga kanina, again, nasa sales industry tayo, you have to make sure na you are pleasing as much as possible. Kailangan approachable ka, di ba? So, paano ka na lang makaka-prospect kung lagi kang nakataas yung kilay? Di ba? Paano ka makaka-prospect kung, Apps! Hindi naman ako tumataas yung kilay. Hindi naman ako nagtataray. Poker face nga lang. Di ba? Bakit naman ganyan yung poker face mo?
Bata pa lang ako, nasa tiyan pa lang ako ng nanay ko, ganito na talaga mukha ko. Di ba? So, kailangan i-improve natin yon, di ba? So, kailangan, we have to make sure na iparamdam natin sa prospects natin, members natin, and even invites pa lang, na sa front row, masaya. Di ba? Isipin mo, paano siya magiging interested maging part ng front row? Unang-una, nung nag-invite ka, hiyang-hiya kang invitein siya. 'Di ba? Pangalawa, nung papaupuin mo siya, parang bad trip ka pa, 'di ba? Na parang pressured ka, 'di ba? So paano siya ma-entice na gawin din yung business na ginagawa mo kung yung itsura mo lagi mukhang haggard? 'Di ba? Yung itsura mo lagi parang hindi ka masaya sa ginagawa mo, 'di ba? So you have to make sure na you instill positive aura. Isang way yan is pag lagi po kayong ngumingiti, 'di ba? And you always have to make sure na you greet each other, 'di ba? Kahit hindi mo kakilala, kahit na hindi mo naman yan alam yung pangalan, yung means pa lang na ngitian mo, hello, 'di ba? Hindi naman sabi, hello, anong number mo? Hindi gano'n. 'Di ba? Magkaiba 'yon, 'di ba? Hello, can you be my textmate? Hindi gano'n, ha? 'Di ba? So, kami, ang Batangas, we usually do that, di ba? Dumating pa sa point na sa sobrang pag-i-implement ko ng positive aura na yan, alam nyo, ginawa namin, may 10 piso. Di ba? Halimbawa, nagkasalubong kayong dalawa, nandun lang ako sa gilid, nagtatago lang ako, hindi ako masyado nagpapahalata sa kanila, di ba? Kasi, naglagpasan, di ba? Bakit? Car club ka na ba? M club ka na ba? Lampasan na lang tayo, di ba? Kasi pag ginawa yun minsan dito sa culture sa office natin, anong gagawin ng mga bago? Ganun din. Di ba? Nakita na nga si Absimin, nilagpasan lang. Di ba? Nakita nga si Absimin, nilagpasan lang. O kaya tumungo lang. Di ba? Ano yun? Multo. Di ba? Iniwasan. Di ba? So, ano nangyayari? Unconsciously, na-adapt ng mga bago. Na-adapt ng mga members. Ano ba gusto nating culture na ma-implement? Maganda, pangit? Maganda. Di ba? So, kailangan maging habit natin sa atin pa lang. Baka sabihin mo, Abs, wala pa naman ako member, okay lang yun. Di kung hindi ako namamansin, mga member lang nila yung mahahawa, hindi mamamansin, hindi ko member yun, di ba? So, hindi mo naman ganon. Bakit? Kasi, darating yung time, magkaka-member ka eh. Di ba? So, maganda na kahit ikaw pa lang, sanay ka na ganon. Dumating yung time, alam niyo po, ginawa ko, sabi ko, sige, pagka di kayo nagpapansinan, tsaka di kayo nagingitian, pwede mo singilin yung isa na, halimbawa, ito bumate, ito hindi, pwede niya singilin ng 10 pesos, di ba? O kaya ano nangyayari, kada umaga, good morning, good morning, good morning. Lahat sila nagbabatian, good afternoon, hello, hi. So hanggang sa dumating yung time, naging habit na sa loob ng office. And by that means, question, mas masaya? Yes. Mas welcoming? Yes. Oo, lalo na sa mga bagong member nakakasali pa lang. Di ba, natutuwa talaga sila kasi lahat ganon. Di ba? And sana maging ganon tayo sa lahat ng mga branches at sa grupo mo pababa. So, kailangan may positive aura ka. And of course, positive mindset. Di ba? So, kailangan, you have to make sure na nag-i-start ka pa lang, tanggalin mo muna lahat ng negativities. You know, one thing na fact sa buhay, para mas, alam mo yon, hindi ka masyado maging emotional kapag meron kang pangit na nararanasan, even hindi ka naman mag-network, may mga negative kang mararanasan. Diba? Na minsan, funny part, kung kailan ka nag-network, porket nagpo-front row ka, pag may mga pangit na nangyayari sa'yo, masyado mong dinadamdam. Masyado mong dinidibdib, may likod ka pa. Diba? O, huwag ka masyadong emosyonal. Huwag ka masyadong maarte, di ka artista. Diba? Artistahin lang. Diba? Kaya kailangan is instill positive mindset. Kung may pangit na nangyayari, you always make sure that you have to instill na this is God's redirection. Diba? This is not God's rejection, this is God's redirection. Kaya nangyari sa akin to kasi may mas magandang plano sa akin si Lord. Diba? Kasi pag ganyan ka mag-isip, doon lumalabas yung gratefulness or grateful heart. And you have to always keep in mind, it is in the Bible. I don't know if you're reading the Bible. Grateful hearts attracts blessings. Diba? Kaya pag ikaw yung taong hindi ka masyado nag-focus sa mga pangit, sa mga negativities, kahit pangit din nangyayari sa'yo, kino-convert mo pa rin siya sa positive and motivation, yun yung na-attract mo sa buhay mo. Diba? Kaya pansinin mo, kung sino yung mga taong mahirap, o nahihirapan, o walang pera, o may problema, tapos mas lagi sila nag-focus sa problema, ano nangyayari? Mas maraming problema. Diba? Ay, walang pera, ay, walang pera, ay, walang pera. Yun, walang pera. Diba? Pero kapag wala kang pera, ay, pinaparanas lang sa akin ni Lord yung pakiramdam ng wala.
para pag nakuha ko na yung pangarap kong income, savings, alam ko kung paano pahalagahan at hindi ako walda sa pera. Diba? So, kailangan meron kang ganon. And of course, one greatest tool to build up yourself is to have more knowledge. Diba? Because knowledge is power. Knowledge is confidence. Diba? Kaya importante talaga na nagtitraining ka, nag-NDO ka, mag-notes ka. Huwag kang umasa sa nakikinig ka lang, huwag kang umasa sa nag-record ka lang. Ulitin ko, kagaya na sinabi ko sa first part, kapag nagsusulat ka, eventually, yun nag-i-instill sa utak mo. Na eventually, mamaya, kaya mo na rin sabihin at alam mo na kung ano yung mga ina-attendan mo. Diba? Kaya, huwag kang magbibilang kung nakailang NDO ka na. Huwag kang magbibilang kung nakailang GE ka na kasi the more na mas marami kang attendant, the better. Okay po yun? And of course, ngayon, well-equipped ka na. Hindi ko alam kung matandaan nyo to lahat, pero dapat gawin mo to ASAP. Ayusin mo Facebook mo, ayusin mo sarili mo, ayusin mo yung hygiene mo, ayusin mo yung surroundings mo. Kaya kung meron man po sa inyo, sorry sa term, no, negative nanay mo, tatay mo, paltan mo muna. De, joke lang. De, joke lang, di ba? Negative yung nanay, tatay mo, iwas-iwas ka muna. Alam nyo, short story lang, I myself, nag-aaral ako nun sa Lasal. I was 4th year, so medyo nahihirapan akong pagsabayin ang network at ang front row at yung school, hindi dahil mahirap sila pareho. Nahihirapan ako kasi sobrang motivated ako pag nasa office ako. Pero pagkakauwi ko, ang daming ratatat ng nanay ko. Diba? So, hirap na hirap ako. Alam mo yung nag-iimbak ka ng motivation, inspiration, tas positive, tas pag uwi mo, parang, bush, wala na lahat. Diba? Nabura. Kasi sinira ng nanay mo. Diba? So, ang hirap. So, dumating ako sa time na, I'm not telling you this para gawin nyo pero ganun ako ka-dedicated talaga sa sarili ko. So, dumating sa time talaga na, before pa naman pala ako nagbo-boarding house na ako. Tapos bumalik lang ako sa amin. Kasi malayo po yung school ko, parang yung, sino dito yung mga taga-U-Belt? Yeah. Parang ganyan. Parang may ganyan sa lipa. So, nangyari po sa akin noon, para medyo malayo po yung university ko sa bahay namin. So, before ako mag-fronto, nagbo-boarding house naman na talaga ako. Pero nung medyo some part of SEM, umuwi na ako noon kasi thesis lang naman, OJT na lang, konting subjects na lang. Sakto, nung time na nagtitesis sa OJT na ako, graduating na ako, doon nga uli ako na-invite ng fronto, kaninang shinare ko sa inyo, medyo nahirapan ako na, alam mo yon, sobrang ganang-gana ka humataw, tapos pag uwi mo, medyo negative sila. So, bumalik ako sa pagbo-boarding house. Pero, I make sure, nagbinigyan ko lang yung sarili ko ng 5 months. 5 months na hinataw ko, sineryoso ko, at ito yung mga nakatulong sa akin, yung isi-share ko sa inyo, di ba? Kung bakit, doon nagsimula na, nagdire-diretso talaga, nagka-progress ako. Ulitin ko, hindi ko masasabing momentum agad, di ba? Pero progress, yung from hindi kumita, from kumita, naging consistent yung income, from may isang active na member, naging 3, naging 5, hanggang sa paunti-unti doon siya. Kasi kung ang gusto nyo, mabilisang formula or shortcut, na ano ba yung pinakamaganda na formula or mga solution or equation whatsoever para mag-car club agad o mag-M club? Wala. Lahat talaga dadaan muna sa 1, 2, 3, sa may sasali, sa wala. Pero kung itong ibibigay sa inyo yung tip na pangalawang part, gagawin nyo ng dire-diretso, magiging mabilis po para sa inyo. Diba? Ready na kayo? Yes! O di okay ka na. Okay? So you have to make sure na okay ka na ha. Kasi sabi ko nga, pinaka-importanting part, ikaw talaga. So kahit na gawin mo kasi yung pangalawa, kung mukha ka namang hindi naliligo lagi, di ba? O kaya ikaw naman laging nakasumangot, di ba? Baliwala. Kaya nga may number 1 Ano mahalaga? Number 1, number 2? Oo. Kaya nga sa numerical, laging una yung number 1, di ba? So kailangan okay ka na dito, you have to make sure, di ba? Now, ano yung pangalawa? Sabi ko sa inyo, mabilis lang to kasi 3 lang to. Yung pangalawa, minsan, anong nangyayari? Okay ka na, nag-join ka na, ang next naman is, ano po yung mga dapat kong gawin? Tama ba? Madalas ganon? I join front row, ano yung dapat kong gawin? Actually, mali yun. Ako, baliktad yung utak ko. Baliktad ako mag-isip. Nag-join na ako, gusto ko kumita, ready na ako, bumili na ako ng mga business pen ko, clear book, business notebook, nagpa-power dress na ako, uma-attend na ako ng mga GA, alam ko na yung mga terms, alam ko na yung mga kung ano-ano sa office. Pero, alam mo yung second na tinanong ko, ano yung mga wag? Kasi tama ba, mas madali gawin yung dapat. Mas mahirap iwasan yung bawal. Di ba? Kaya nga nung sinabi ng nanay mo, bawal magjowa, nakapagjowa ka pa rin na maaga.
Di ba? Kasi mas mahirap talagang iwasan yung bawal. Kaya dapat, mas nagfo-focus ka. Ako ganun eh. Mas ine-exert ko yung energy ko, baliktad po ako. Usually, ang tao,